True naman talaga, hindi porket OFW ay hayahay na ang buhay. Hindi biro ang buhay abroad. Marami sa ating mga kababayan nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabago yung buhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. May ilan sinuwerte, may ilan hindi kinaya, may ilan namang umuwi nasawi, umuwing luhaan dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil dekadang nagtrabaho sa abroad, walang ipon, nandito sa Pilipinas, wala ng energy to work at wala pang pera. Ang saklap nun, di ba? Marami po ang nagkamali. Kaya nga, kung ikaw ngayon nakikinig at ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, tandaan mo, hindi forever yan at i-maximize mo na dapat ang pagtatrabaho sa abroad. Ibig sabihin, nagpunta ka dyan, may plano ka, magtrabaho ilang taon lang. Pero umabot na, nag-extend na ng extend, umabot na ng dekada. So dapat meron ka ding exit plan. Meron kang plano makapunta ng abroad. Pangarap mo before makapag-abroad, nandyan ka na. Kailangan hindi masayang ang pinaghirapan mo dyan. Paano? Mag-ipon, mag-invest, hindi lang padala ng padala dito sa Pilipinas dahil kung ikaw ang uuwi na dito, yung mga napadalhan mo, hindi sila yung magbibigay sa'yo dahil marami talaga tayong nakitang mga kwento, well, hindi rin naman lahat, pero kadalasan, hindi rin naman nagamit sa tama yung naipadala. Kaya nga, meron ako mga na-interview noon sa Singapore dahil 9 years din naman akong nagtrabaho sa abroad. Sabi nila, nako ining, ang tanda ko na dito, pero resibo lang ang naipon ko. O diba, ang saklap nun. May pag-asa pa kung may bago kang gagawin. Wag lang resibo ng remittance para sa iyong pamilya ang ipunin mo. Mag-ipon ka para sa iyong sarili. Hindi po yan pagiging madamot na isipin mo din ang iyong sarili dahil ang tanging makakatulong sa'yo sa panahon ng walang-wala ka ay ang sarili mo mismo. Hindi mo pwedeng balikan at sumbatan yung mga natulungan mo dahil ganun din naman wala rin naman silang maitulong sa'yo. Kaya ngayon, mag-ipon ka na, mag-set aside